Ikaw na nga ang presidente, iaasa mo pa sa komisyon ang pagpapanagot sa mga sangkot? Yan ang tila anghang na patutsyada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa mga anomalya sa infrastruktura. Kinwestiyon rin ng ikalawang Pangulo ang Independent Committee for Infrastructure ng Pangulo, gayong alam na raw nito kung sino naman ang mga sangkot kasama ng pahaging patungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Tunghayan ng iba pang detalye sa report na ito. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng kung anong komisyon yan? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan. Ito ang naging patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang administrasyon kaugnay ng isyu ng korupsyon sa flood control projects at isyu ng liderato sa House of Representatives. Partikular na pinatutsadahan ni VP Sara ang binuong Independent Committee for Infrastructure ng Pangulo para imbestigahan ang mga anomalya sa mga flood control projects at iba pang mga infrastruktura sa bansa. Kinwestiyon ni Duterte ang pangangailangan ng pagbuo pa ng komite, gayong alam naman na ng mismo ng Pangulo ang totoong nangyayari. Muli niya ring pinuna ang liderato ng Kamara sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez at muling binuhay ang mga alegasyon patungkol sa umano'y pamumulsa ng mga mambabatas sa pondo mula sa General Appropriations Act o GAA. Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Matatandaan na sa pagputok ng issue sa mga anomalya sa flood control projects, lumabas sa mga umano'y pagkakadawit ng ibang mga mambabatas sa issue ng korupsyon. Ani VP Sara kung noon pa lamang daw ay tinanggal na si Romualdez sa pwesto at nag-lifestyle check na sa mga mambabatas, hindi na sana lumala pa ng ganito ang issue ng korupsyon. Sa gitna naman ng mga umuugong na balita sa umano'y pagpapatalsik kay Romualdez bilang House Speaker, suportado raw ito ni VP Sara. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.